Bagong low pressure area na mataan sa silangan ng Mindanao. Posible ba itong maging bagyo? Alamin. Manipis na shear line patuloy pa rin naiiral sa extreme na Luzon. Halos buong Northern Luzon o extreme na Luzon magiging mas maulang pero magiging katamtaman ang panahon. Kalat-kalat na isolated rain showers pa rin ang iiral sa nalalapit ng Central Luzon, ilang bahagi ng Southeastern Luzon at mas katamtaman naman o fair weather naman sa bahagi ng Visayas. Mga ulanin sa Mindanao, iisa-isahin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, December 14, 2024. Ang oras sa ating Boston may maga ay alas 10:04 na ng umaga. Katamtaman at ilang mga partly cloudy at overcast pa rin ang umiira sa atin sa bahagi pa rin ng Metro Manila, tinang bahagi ng buong Northern at Extreme Northern Zone. Pagamat numipis po yung ating shear line gaya ng report natin kahapon dahil medyo numinipis din o bahagyan lumayo ng konti yung daloy ng malakas na amihan dito sa may bandang South China Sea dito sa may bandang West Philippine Sea sa extreme Northern Luzon or pagitan ng Taiwan yung pinakamalakas na daloy ng amihan. Pagamat may ilang northeasterlies pa rin na umiiral sa buong bahagi ng Luzon na nararamdaman pa rin natin yung lamig na simoy ng hangin. Kaya lang mas manipis na nga lang ng konti ito. Kaya hindi masyado nag-accumulate yung shear line. Bagamat yung easterlies kasi ay patuloy pa rin itong nagbubunsod ng water moisture pagitan ng salubungan pa rin itong mahinang amihan dito sa atin sa Luzon. Kaya nag-accumulate pa rin ang kaulapan at mga ilang isolated na mga kalat-kalat na pag-ulan pa rin, lalo na sa silangang bahagi nga po ng Luzon and the rest ng southeastern Luzon. So sa ating lightning detection system, mula kaninang mga 10:05 AM, nasa at least mga 11 lightning strikes ang nadedetect ng aking lightning detection system. Most especially sa karagatan nito ng bandang La Union area. Pero sa loob naman ng kalupaan ng bansa, wala namang nadedetect ang aking lightning detection system. At kung titingnan natin sa ating Doppler radar imagery, wala namang masyadong malaking accumulated water vapor, kaya medyo nakaka-penetrate ang haring araw. Mga ilang partly cloudy nga lang o umiral, kaya nakakaranas tayo ng mga gloomy na himpapawirin. Sa current conditions, overcast, gloomy, haze pa rin tayo at mostly cloudy daw ang umiral dito sa amin sa Caloocan. So sa ating forecast storm prediction in 3 days, makikita po natin mostly partially cloudy ang umiiral at mga isolated rain showers pa rin ang indicated forecast natin. So sa ating dashboard, meron na tayo panibagong low pressure area, 96W inverse na po ang itinawag nito. Well, nai-report na natin yan ng mga nakaraang araw since noong huling linggo pa ng November. Binanggit natin dyan mabubuo po yung bagyo. So yung further information nito, di-discuss natin yung konti. Una muna natin yung analysis natin sa lagay ng panahon ngayong araw. Sa lowest temperature nito lang, ako weather station, kaninang 5:34 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.8 degrees Celsius. Kahapon, pinakamataas na ang aming air temperature sa Caloocan, 31.4 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 2:51 PM. Meaning, mababa pa rin ang aming heat index. Bahagya lamang na tumaas ng konti na umabot ng 40.4 degrees Celsius ang aming heat index. So may tuturing na comfortable pa rin at since meron tayong amihan, ramdam po natin yung simoy ng lamig ng hangin. Pero pag sa umaga kasi, medyo makakaramdam pa rin tayo ng medyo humid. O kung di man humid, magiging minsan maalinsangan. Depende na rin sa ating outside humidity kung masyado mataas. Kung tatabi naman natin sa PH streams in past 24 hours, nangungunahan pa rin ang San Jose sa may bandang Mindoro pa rin na nasa 36.2 degrees Celsius. Ang grabing init sa kanila. At sa pinakamababang temperature naman sa Baguio ay nasa 16.4 degrees Celsius ang pinaka-lowest temperature. So bumababa ulit. Ibig sabihin, mas malamig na naman sa Atok Benguet niyan na around at least approximate sa akin mga at least 14 o 13 degrees Celsius. Pero pagdating sa inulan, ang Siargao pa rin ang nakakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan, umabot ng 72 mm
ang kanilang heavy rain showers dyan. Kung hindi man heavy rain, mga ilang light to moderate pero tuloy-tuloy siya. Wala naging ulan sa amin sa Caloocan since kahapon. So, diretso agad tayo sa ating outside humidity na medyo katamtaman na nasa 73% at bumaba ito ng 4% since last hour. Pataas ang ating atmospheric pressure ngayon, 1,013 hectopascals po. Ibig sabihin ramdam po ang presensya ng amihan at steady ito since last hour. Minimum low po ang ating high tide and low tide status po. So, nasa 10 hours and 23 minutes pa po to maximum high tide. At kasalukuyan mataas ang ating sikat ng araw. So, dire-diretso at medyo partly cloudy lamang dito sa amin sa Caloocan. Pero expected pa rin ang ilang partly to mostly cloudy dahil overcast na po tayo ha mga folks. Ngayon, sa high tide and low tide status, ay titingnan naman natin kung mataas pa rin ang alon gamit ang ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring in Significant Wave Height. Silipin po natin. Yan, kung sisilipin natin significant wave height ay mataas pa rin ang alon natin sa halos buong silangan ng bansa. Maabot po ng 1.25 at yan naman sa extreme Northern Luzon. Kaya sa may bandang kaluran, gaya na ating sinasabi na mas malakas po ang daloy ng northeast monsoon o yung amihan dito sa may bandang itaas ng extreme Northern Luzon. Bahagya siyang lumayo ng konti. So yung concentration ng malakas na daloy ng amihan ay nandito sa may bandang Taiwan. Hindi masyado sa may bandang Luzon, sa may Northern Luzon. Medyo mas ramdam lang dito sa may dulo ng Babuyan Islands, Batanes, Cook Islands, at ilang bahagi ng Ilocos Norte. Yan, mas malamig sa kanila dyan. Pero sa atin, mula Central Luzon hanggang Metro Manila, ay medyo bahagyang nabawasan ng konti. Pero ramdam pa rin naman natin yung lamig, so walang problema. Yung nga lang yung highly concentration ng amihan, yung daloy niya ay nasa may bandang karagatan ng southeast ng China o bandang Taiwan. Yung malakas na concentration. So mataas po ang alon dyan, umaabot po ng 4 to 6 meters o mula 2.5 meters to 6 meters po. So sa mga mangingisda dyan sa may bandang dulo ng Ilocos Norte at Batanes, Cook Islands, delikado po pumalaot. Grabe po ang alon dyan, kasabay ng malakas din ng gale warning o gale force winds, bunsod nga po ng malakas na bugso ng northeast monsoon. Ingat po. So mula dyan sa may bahagi rin ng La Union, delikado din po, maabot ng 1.25 meters ang taas ng alon. And the rest ng silangan ng bansa ay nasa 1.25 meters po ang lakas ng alon. So delikado pong pumalaot. Yun, lalo na sa mga malilit nating mga mangingisda. Pero yung mga medium sea crabs, mukhang kaya namang saluhin yung ganyang alon kapag nasa 1.25 meters. Peligro lang sa mga malilit nating mangingisda. So yun po ang medyo wag muna nating ipilit. Kasi yung daloy din ng easterlies, yung hangin ng easterlies, magbubunsod po ng gale force winds. So makakadagdag din yan ng peligro sa pilit na papalaot ng mga maliliit na mangingisda. Anyways, pero tayong volcanic thermal alert status kahit Taal Volcano, so silipin muna natin. Pagkamat mas kalmado naman si Taal Volcano, hindi kagaya ni Bulkang Kanlaon na mas agresibo ngayon siya. Napaka-unrest kaya nasa alert level 3 na si Kanlaon. Anyway, kay Taal Volcano, nasa 13 megawatts lamang yung kanyang thermal anomaly. So, moderate ito base sa MODIS. Nakitaan siya sa satellite, ayun na yung puti. So, nakitaan siya ng increasing thermal inclusion. So, silipin natin kung mataas ba yung kanyang pagiging unrest ito. Kung titingnan natin dito ay mababa naman. Wala namang naka-indicate na mataas yung confidence. So, nominal lamang siya at nasa 308 Kelvin yung brightness niya. So, mukhang okay naman at may bahagya lamang siya na magmatic inclusion. Ayun, nakikita sa pinakabunganga. Yun. So, wala namang masyadong issue kay Taal Volcano. Medyo bantay na lamang sa mga kabatang natin dahil medyo tumataas ang temperature ng ating Taal Volcano. So, sisilipin natin sa data feed na report. Hopefully, updated. Ito mula kay P-Box. Ay wala namang natalaan daw na volcanic earthquakes itong si Taal Volcano. At since noong December 11, nakapagtala ng 2,825 tons a day yung kanyang SO2 emission. So, wala namang masyadong kakaibang anomalya na nakikitaan kay Taal Volcano.
Since very late at wala namang latest updates sa SO2 emission itong si Taal. Pero malinaw na wala namang volcanic earthquakes. Pero kung pag-usapan naman kay Canlaon, ito mas napaka-unrest nitong si Volcang Canlaon. Nasa 5 volcanic earthquakes naman ang naitala sa kanya, na may taas naman ang kanyang SO2 emission, 5,798 tons a day. Since wala ito sa latest record kahapon. Buti pa itong kay Canlaon, napaka-latest yung kanyang data eh. So, ayon dito sa latest na parameters, natatakpan ng ulap yung vulkan. So, medyo halos zero visibility mula sa station ni PBOX. Pero patuloy ang pamamaga ng vulkan. So, kung sisilipin ninyo, nasa alert level 3 pa rin yung aktibidad nito. So, since nasa alert level 3 itong si Canlaon, ay patuloy pa rin nakatutok ng maigi si PBOX dito. Dahil maaring magkaroon pa rin ito ng after explosion o yung pagbuga na naman ng malakas na plumes, just in case po. Kaya nakatutok sila maigi kay Canlaon. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kanina ang 6:13 AM at inasan lulubog ito mamaya at 5:28 PM. Ang ating almost full muna po at 98% illuminated waxing gibbous. Sisikat pa ito mamayang hapon pa po at 4:16 PM. At pagmumonset naman ito kinabukasan na ng madaling araw at 5:46 AM. So mamaya kung clear skies tayo, makikita na natin na maganda na naman yung liwanag ng buwan yan mamaya. So pakiabang na lamang ninyo. Sa ating local weather outlook para sa ating panahon, ngayong Sabado hanggang bukas po ng Linggo, magiging partly cloudy pa rin maghapon, so halos stationary kagaya kahapon. Magiging mas madalas lang na medyo magiging mas maaraw sa atin sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon, lalo na sa may bandang Central Luzon. Chance na pag-ulan sa amin sa Caloocan, 7 to 10% chance na ulanin, so malamang isolated lamang ito o malamang mahihinang light drizzle rains. At bukas ang Linggo ay isolated ang pag-ulan na may 3% lamang daw na chance ng uulanin. Highest and lowest temperature expected, 30 degrees Celsius. And lowest temperature expected, nasa 25 to 26 degrees Celsius. Anyway, nakataas naman ang thunderstorm watch. Ayon sa data feed naman ni Pag-asa na nasa thunderstorm, most likely, dito na naman sa Metro Manila, within 12 hours po yan. So, probably mangyayari talaga yan within 12 hours. Under forecast lang naman ito, so case to case ang magiging isolated rain showers. Kasama na ang northern part ng Luzon, especially ang Cagayan, within 12 hours. Asahan ninyo dyan, lalo na sa may bandang Silangan, ha? Patuloy pa rin kayo makakaranas ng pag-ulan. Dahil pa rin sa mahinang shale line na nagde-develop dyan. Anytime, uulanin pa rin kayo dyan. So, magdala po ng pananggalang sa ulan. Tako naman muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang halos buong bahagi ng Northern Luzon, Extreme Northern Luzon. Magiging partly tumusikaw di lamang ang iiran at mga ilang kalat-kalat na mga pag-ulan ang maaaring mangyari. Bagamat manipis na po yung ating shear line na namamagitan dito sa iba ng Extreme Northern Luzon, typically mga light rain showers o moderate lamang ang mas madalas na iiral dyan sa iba ng Extreme Northern Luzon. Mula Batanes, Cook Islands at halos buong bahagi nga po ng Northern and Extreme Northern Luzon. Magiging maulap. Uulanin man mga light rain showers. Tapos, mas malamig na temperatura dyan. Kitang-kita naman po yung shear line na umiiral pa rin. Yan, pero manipis. Yung boundary nito ng shear line nito. Pero mas malakas na daloy yung northeast monsoon, yung amihan. Mas malakas ang concentration dito sa taas. Pagitan ng Taiwan or most of areas ng Taiwan. Yan yung karagatan dyan. Pero dito sa atin sa kalupaan ng Northern Luzon, Extreme Northern Luzon, bahagya lamang. Ramdam pa rin natin yung simoy ng amihan kabilang na sa Metro Manila, lalo na sa gabi. Pero sa umaga at hapon, ramdam pa rin natin yung simoy ng hangin ng amihan. Kaya medyo pinapasma na naman ang inyong lingkod. So, ganun po magiging lagay ng panahon natin sa halos buong Northern Luzon at Extreme Northern Luzon. So, magdala pa rin ng kayong just in case, lalo na sa hapon po, magre-reaccumulate yung water vapor din. Babagsak siya bilang mga mahihinang pag-ulan. Kabilang na ilang bahagi sa pababa ng central ng Luzon, mula Benguet, Nueva Vizcaya, kasama na ilang bahagi ng Pangasinan, Zambales, Tarlac sa Central Luzon, and Nueva Ecija area. At mula sa bahagi ng Central Luzon, pababa na ng Gapan, Pampanga, at Bulacan, makakaranas din namang ilang mahihinang mga pag-ulan lamang. Base na rin dito sa water vapor na nakikitaan natin sa satellite imagery. Kasama ang Metro Manila at buong bahagi ng Calabarzon,
most of gloomy tayo, mas maulap na yung papurin, mga parteng tumusilikaw din sisikat ang haring araw, then magiging makulimlim at mga light drizzle rains. Hanggang dito na yan sa bahagi nga po ng Bicol Region, mula Camarines Norte hanggang Camarines Sur sa Hilaga. At mula dyan sa bandang Iriga, pababa ng Legazpi at Sorsogon, magiging mas partly cloudy to mostly cloudy din kayo dyan. Magkaroon man ng isolated rain showers, madalas mga mahihinang pag-ulan lamang, kabilang na ang bahagi ng Catanduanes. Dahil yung water vapor po dyan medyo mataas pa ang concentration, bunsod na rin ng easterlies na patuloy pa rin na bumabangga dito sa ating amihan o mahinang amihan sa itaas. So, salubungan pa rin ng init at lamig na magbunsod pa rin ng mga ilang kalatkat na mga pag-ulan, kasama na ang Metro Manila at the rest ng South Eastern Luzon. So, hindi na natin masyado isa-isahin yan. Ganun lang ang mga dalas magiging weather systems natin. At mula naman sa may bandang South Luzon, ganun din, katamtaman ang lagay ng panahon. So, medyo magiging maganda at katamtaman ang lagay ng panahon sa buong South Luzon hanggang dito sa may Mindoro. So, asahan po ang mataas na temperatura ha. At kung sisilipin natin sa data mula sa data feed ni Pag-asa, mataas po ang temperatura pa rin dito sa may bahagi pa rin ng San Jose sa Mindoro. Probably, sakop yan ng Occidental at Oriental Mindoro. Yan. So, sakop po na Occidental Mindoro hanggang Oriental Mindoro. Yung kabilaan niyan. Sakop ng mainit na temperatura. Yan, no? So, wag po masyadong magbibilag dahil mas mataas po ang temperatura sa inyo dyan. At kita-kita rin sa pinaka-data feed ng temperature contour mula kay Pag-asa. So, malino naman po yung mga po. So, humidity, kung mataas ba, well, at least nasa around 60 to 70% yung outside humidity sa may bahagi ng Mindoro. So, very humid din ang mararanasan ninyo dyan kasi mataas ang temperatura. So, yun lamang po ang magiging concern natin dyan sa Mindoro. Huwag po masyadong magbilad. And the rest ng South Luzon, magiging katamtaman at moderate naman ang inyong panahon. Mga isolated light rain showers ang nakikitaan lamang natin na uulanin. Pagdating naman sa may Palawan, moderate and heavy rain showers ang nararanasan ngayon ng mga taga Puerto Princesa. Ingat na lang po sa biglang flash floods kung sakali. And the rest ng hanggang bandang Brooks Point, Bataraza at Malabang. Damay din ang Kalayaan Group of Islands na nakakaranas ng ilang kalat-kalat, clusterized ng moderate and heavy rain showers. Ingat po sakali dahil biglaan ang malakas na buhos ng ulan. Kabilang na ang Puerto Princesa nga po at nagva-violent din ang ilang bahagi dahil sa may bandang Puerto Princesa. So ingat po sa flash floods dahil sa mismong Puerto Princesa ngayon, nakakaranas kayo ng mga malakas na pag-ulan dyan na hindi naman tumatagal ng mahigit 3 oras, tumitigil din uli o tumitigil-tigil din naman ang pag-ulan. At mula naman sa may bandang Visayas ay katamtaman, moderate, and fairly weather naman ang most na mararamdaman ng buong Visayas. So, hindi natin masyado isa-isahin dahil katamtaman naman at hanggang moderate and fairly weather naman ang kalimitan na mararamdaman ng mga taga-Visayas area. Isolated rain showers lang ang maaaring ulanin sa inyo dyan. So, wala naman tayo magiging komento o magkaroon lamang ng mga mahihinang mga isolated rain showers nitong maghapon. Pagdating naman sa may Mindanao, lalo na sa may bandang Davao Region, southern part ng Davao Region, nakakaranas kayo ang Davao de Oro at ilang bahagi ng Davao del Norte, at Davao Oriental, kabilang na ang buong Davao del Sur at Davao Occidental na mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog. Bunsod na rin ng surface extending ng intertropical convergence zone na nagre-developing nga po. At dahil sa extension na yan ng surface trap into intertropical convergence zone, makakaranas po ang areas na yan na binanggit natin ng mga kalat-kalat at pag-ulan sa may bandang Davao Region. Hindi naman lusot ang bahagi ng Surigao del Sur hanggang dito sa may bandang Bislig hanggang Lianga, makakaranas pa rin kayo ng mga ilang kalat-kalat at pag-ulan. Typically, mga light to moderate showers ang madalas. At bukod sa humid po ang inyong magiging temperatura dyan, kabilang na ang buong Surigao Region, ay makakaranas pa rin kayo ng mga isolated rain showers, kabilang na ang buong Caraga, kasama na ang mula dyan sa may bandang Agusan del Norte, Agusan del Sur, pababa na yan ng bandang Compostela Valley. Sa sentro naman ng Mindanao, mula sa bandang Bukidnon, Malay-Balay, Katamtaman, partly, kumusikaw din ang iiran, so isolated lamang din ang mga pag-ulan. Sa buong Sorsogon area naman, mula General Santos City, pataas ng South Cotabato, pataas na yan ng bandang Maguindanao del Norte, North Cotabato hanggang Lanao del Sur, katamtaman din ang lagay ng inyong panahon. Mga ilang partly, kumusikaw din ni Iral, at mga ilang isolated rain showers
na madalas mga light to moderate showers ang iiral lalo na dyan sa may bandang General Santos City hanggang Davao Occidental, dyan sa may dulo na, kasama na ang Sarangani. At wala naman sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, papasok mula siyempre ng Lanao del Norte o Samis, at dyan sa may bandang Misamis Occidental hanggang Dipolog, ay magiging partly to Muslicaw din lang din ang iiral at mga ilang isolated lamang ng mga hihinang pag-ulan, kabilang ng buong Northern Mindanao, mula Cagayan de Oro, Misamis Oriental, hanggang dito nga po sa may bandang Butuan ng Agusan del Norte. The rest ng Zamboanga Peninsula ay katamtaman, maaraw at medyo magiging malinsangan ang temperatura ninyo dyan. Bagamat magiging partly to sa mostly kaudi ang iiral, lalo na sa bahagi ng Zamboanga region, kasama ng isla ng Basilan at Hulusulo. Mga ilang light to moderate showers ang iiral sa inyo dyan, lalo na mga taga-Basilan, magdala po ng payong hanggang dyan sa may bandang Zamboanga City. Pero sa lalalabi ng Zamboanga Sibugay at Zamboanga del Sur, makaranas kayo ng maaraw at mga katamtamang lagay ng panahon, mga ilang partly cloudy ang iiral, magkaroon man ng mga pag-ulan, mostly isolated cases of rain showers lamang. So generally ang buong bansa, katamtaman ang lagay ng panahon, mga ilang mauulap, partly to mostly cloudy lamang ang iiral, ulanin man ay mga katamtaman lamang na mga pag-ulan. So, diretso agad tayo sa ating computer-generated tropical cyclone sector dahil may na-detect na tayo na isang invest. Tinawag itong 96W mula sa ating tropical cyclone sector. Katataas-taas lamang ngayong 10:30 AM. Mula pa kaninang 9:20 AM, pa po natin na i-report ito sa ating Facebook page. At mula sa ating computer-generated tropical cyclone sector, initially invest pa lamang ito. At nung unang sinukat po ito, namataan sa layong 1,861 km east ng Mindanao po ito. So ngayon, tingnan natin mabilis ang paggalaw nito. Kung susakatin natin mula sa east part ng Mindanao sa Bislig, nasa approximate na layo ito na 1,839 km. Yan, malapit sa pinakagitna, east ng Mindanao sa labas pa ng Philippine Area of Responsibility yan. So, kung manggagaling sa pinaka-Guam, yung distansya southwest ng Guam, nasa layo itong 615, yan, mga around 615 to 621 km southwest ng Guam. Yan, yung distansya niya. So, nandito sa may bandang Eastern Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at embedded ito ng Intertropical Convergence Zone. Kaya nating inaasahan ay mag-embed talaga yan ng IPCC dyan. At habang naka-embed dyan, maaari pang mas lumakas yan, magkaroon ng organized development. Inaantay lamang natin kung magkakaroon ng malakasang upward low convection. Sa ngayon ay hindi pa organized at trough cluster pa lamang ang nakikitaan natin dito. Kung ida-dark mode natin, kitang-kita, halos hindi pa masyadong organized yung kanyang development. However, may mga ilang bahagi sa kanya na nagkakaroon na ng ilang Coriolis circulation pero hindi pa masyado halata. So, hindi pa masyado organized yung kanyang sirkulasyon dyan at wala pa tayong initial data na kung ikikilos pa ito kung gaano kabilis. Pero maliwanag dito, base sa galaw ng mga kaulapan, ay kumikilos ito pa west-northwestward o pakanluran na rin. Then, halos pakanluran din dahil malabo itong mag-northward dahil mataas po ang high pressure area dyan sa itaas. Kaya malinaw na pakanluran lamang ang magiging kilos nito. At tutumbukin nga po nito probably mga next week o this coming weekdays. Siguro within 4 days, lalapit nito sa may bandang Eastern Mindanao. So, hindi pa natin assurance kung magiging si Kerubin ito kung sakaling pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility at maging isang tropical depression. Kung sakali man, ay tatawagin natin yan sa local name na Kerubin. Kung hindi man, magiging shallow trough lamang ito at lalapit ito sa may bandang Eastern Mindanao, magdadala naman ito ng malawakang matitinding mga pag-ulan. So sa mga kababayan natin sa may bandang Eastern Mindanao, medyo maging ready pa rin tayo just in case. Dahil kahit hindi man ito maging bagyo o ganap na bagyo, yung dalang ulan naman ito ang magpapadulot ng mga biglaang flash floods sa inyong mga lugar. So yun na lamang ang medyo paghandaan natin just in case po. So, sa ngayon, maliit pa ang chance nito na maging isang ganap na bagyo o aktibong low pressure area. At least, meron pa tayong mga 90 hours approximate na babantayan kung magkakaroon ng organized circulation nito. Dahil lalo naman lumalabas sa mga forecast natin since noong huling linggo pa ng November.
na maaari talaga may mabubuo dyan along Intertropical Convergence Zone. Then, lalapit nga po ito, bandang Mindanao area nga po. Kung hindi man ito magpapagitan ng Surigao region. So, at least medyo prepare pa rin tayo for the worst cases kung maging ganap na bagyo ito. Wala pa tayong initial forecast ng mga ensemble. So, wala pang initially ensemble forecast na lumilitaw. Yan, wala pa po. So, wala pa tayong magiging further forecast analysis nito. Magbabase muna tayo sa ating cyclone assessment monitoring para sa posibleng pagkilos niya or development kung sakaling may chance itong mas lumakas pa. Sa ngayon, ang initial wind speed pa lamang nito 28 km per hour at bugsong maabot ng 35 km per hour at nanatiling under invest o low pressure area observation pa lamang. So wala pa tayong ine-expect na ito ay magiging ganap na bagyo sa ngayon ha mga folks. Maging sa ating tropical cyclone advisories and forecast ay wala ring pinapakita pa sa ngayon na pagtaas nito. So, maging kay Japan Meteorological Agency sa kanilang initial report for tropical cyclone development, kasalukuyang wala pa silang indicated maging sa susunod na 24 oras pa. So, malabo pa o sa ngayon medyo disorganized pa yung forecast niya kung magiging ganap na bagyo ito. Pero sa ngayon, obserbahan natin siya within 55 to 90 hour period. Dahil posible rin itong mag-maintain na lamang shallow trough at hindi ito tumuloy-tuloy na magiging isang ganap na bagyo. So, tingnan pa rin natin. Hindi natin inaalis ang mga posibilidad o hindi natin i-rule out yung mga possibilities. Kung pagbabase naman natin ang gamit ng ating tropical cyclone assessment monitoring, mula rito sa ating West Pacific Basin, ang probability of development around 20 to 30% pa lamang base rito. So, nag-invest na siya. Kaya lang, yung probability of development hanggang 20 to 30% pa lamang yung chance niya. Pero for the next 24 hours, makikita natin unti-unting tumataas ito from 40 to 60%. So, tingnan natin dahil nagkakaroon siya ng improved development within 48-hour period. Wala sa ating anomaly, kita natin naglalaro sa at least 20% yung anomaly niya. So, medyo nagkakaroon siya ng low level convection pero scattered pa siya o buhaghag pa, hindi pa siya pulido. Pero for the next 24 hours, makikita natin tumataas ito hanggang 60%. Yung forecast niya o within 48-hour period, yung kanyang possible anomaly development. Kaya nga po siya tinaas ngayon as invest. Dahil dito na rin na posible ito makapasok nga po ng Philippine Area of Responsibility at pagbubungsod po ng malawakang pag-ulan sa may bandang Eastern Mindanao, especially ng Davao Region this coming weekdays o next week. So medyo paghandaan na lamang po natin ito. Dahil malinaw pa west-northwestward po ang magiging kilos po niyan ha. O maliwanag na pakanluran at wala itong nakikitaan, nakikilos ito pa Northern Luzon ang magiging kilos niya sa ngayon. So wala tayong nakikitaan at medyo paghandaan na lamang. Mula sa pinaka-global spectral model naman natin, although hindi masyado significant na nakikitaan dito na nagkaroon ng improved weather condition o improved circulation, itong shallow trough o C96W nga po, halos wala pa. Kung sa mean sea level pressure naman ang pagbabatayan, bumababa naman yung atmospheric pressure niya into 1,006 hectopascal. So may mga anomaly, probability pa rin ito na magkakaroon ng organized development. Natataon lang na na-embed siya o nakahalo pa siya sa intertropical convergence zone line. So marami pa mga posibleng mangyari, pero at least ang malinaw nito, lalapit ito ng bandang Eastern Mindanao. Ayan. So yan lamang sa ngayon ang magiging analyst natin dahil base sa global spectral model, hindi pa ito nakikita na magiging isang ganap na bagyo pa. Kaya sa mga nagtatanong kung magiging typhoon ba ito, sa ngayon, malabo pa natin madidistinguish kung aabot yan sa ganung kalakas. Di pa nga natin sigurado kung aabot ito ng tropical depression Nasa ngayon ay hanggang shallow trough lamang o low pressure area o mahinang low pressure area pa lamang ang sa ngayon ang maaari nating nakikitaan na magde-develop pagkapasok nito ng PAR. So tingnan pa rin natin dahil nasa labas pa naman ito ng PAR. Marami pang pwedeng mangyari habang ito ay nasa karagatan pa. Wala naman sa mga computer models, kung pagbabasahin natin, ay makikita ay GFS na agresibo na naging tropical depression ito. Malinaw, naging tropical depression siya. At dito ay nasa around 984. So, naging tropical storm pa siya rito. Base na rin sa simulation ng GFS.
Then, tatamaan ito ang Eastern Mindanao area. Yan, then tatraverse ito ng bandang Central Visayas. Yan, yung forecast niya, kung titingnan po natin, ay by December 20, so magpapasko na uulanin ang bahagi nito ng bandang Southern Visayas at Mindanao. Yan. So, kung sakali, magtuloy-tuloy ito na mag-maintain sa shallow trough o low pressure area na magdadala po ng malawakang pagulan. Baka posibleng by Christmas o bago mag-Christmas ay maaaring ulanin kayo dyan muna ng matindi sa bahagi nga po na ng Eastern Mindanao at ilang portion ng Southern Visayas. So medyo prepare po tayo. Wala naman sa simulations ng ECMWF, shallow trough pa lamang ang ipinapakita dito. So wala tayong nakikitaan pa sa ngayon na magiging malakas na bagyo ito. Hindi pa consistent yung mga forecast nila dahil iba-iba pa po. Iba kay JPS at iba rin kay ECMWF na pinapakita. Kay NABGEM, shallow trough din ang pinapakita nito. Ayan, malinaw naman po. So yung consistency o yung confidence na magiging ganap na bagyo ito, sa ngayon napakaliit pa po ang tsansa. Pero yung malinaw lamang dito, magiging shallow trough ito na magme-maintain na magdadala ng malawakang ulan sa area na ating binanggit sa may bahagi nga po ng Mindanao at Southern Visayas area. So mag-a-update naman tayo niyan time to time dahil inaasahan natin yan ay papasok nito ng PAR within the next 48 hour approximate. At wala naman kay Icon at GM trough din o shallow trough din ang pinapakitaan nito na magpapaulan nga po dyan sa bahagi ng Eastern Mindanao at Southeastern Visayas area. Ganun din kay GM. So yung confidence na mabubuo ito bilang agresibo o malakas na bagyo ay napakaliit pa sa ngayon. Pero malinaw lamang na magiging shallow trough ito at lalapit nga po dyan sa bahagi ng Mindanao. So sa ngayon, yun lamang ang magiging level o yung analysis level natin. Kasi may nagtatanong ba, magiging typhoon ba to? Sa ngayon, hindi pa po siya aabot. Sa ngayon, sa ganyang category, magbabase lamang po tayo sa pinaka-latest na forecast at analysis track. Na sa ngayon ay kay GFS pa lamang na nakikita nito na aabot sa tropical depression o tropical storm. Yan, according dito. Pero the rest, mula kay ECMWF hanggang kay GM, maging kay Japan Meteorological Agency, hindi ito nakikitaan na ganun ang aabutin pa niya sa ngayon. So, mag-o-observe pa rin tayo dahil next week pa to talaga lalapit ng Eastern Mindanao. So, titingnan po natin kung yan ay magpapang-abot pa sa ganung kategorya. Pero ngayon, magbabase muna tayo sa kasalukuyan ng real-time observation. So, sa ulat din doon, wala naman tayong namamataan ng mga ilang malalakas na mga pagyanig. Typically, mga mahihinang pagyanig, base na rin dito sa ilang tremors na nadedetect, pero mahinang tremor ito, maging kahapon. So, medyo mahihinang tremor lamang ang nadedetect ng aking seismometer so far. So, diretso agad tayo sa data feed ni PBOX. Mula kanina madaling araw, may dalawang magnitude 4.0 dito sa may bandang Sarangani. Magnitude 4 ito na may lalim na epicentral depth of 166 km. Dito sa may bandang southeast ng Sarangani, Davao Occidental. At isa naman, kaninang 7:32 AM, magnitude 4.1 naman ito, pero mababaw ang lalim nito, na 11 km lamang epicentral depth. Dito naman yan sa may bandang Balut Island ng Davao Occidental naman. So, halos malalayo naman sa landmass ng Mindanao. Pero ramdam yung, at least, ditong sa may bandang Sarangani, medyo mas ramdam ito dahil 11 km lamang ang lalim. Bahagya lamang siguro ang mga taga Sarangani, medyo mahinang kadyot lamang ang mararamdaman nila. Pero hindi naman so far magkukos yan ng malaking damages sa ngayon dahil mahina naman yung naging pagyanig. Sa ngayon, kukunti pa lamang yung mga minor earthquakes after nung dalawang magnitude 4.0. So, dalawa kagad yung ating magnitude 4.0 ngayong araw. At diretso agad tayo sa ating historical earthquake data kung nakakailang total earthquakes na tayo. Ayan. So, sa gusto pa rin malaman kung ilan ang total earthquakes natin mula noong January hanggang December 2024, nasa total of 12,714 earthquakes na po tayo. So, marami. Mula January yan hanggang December po yan. Hindi kasama ang magnitude 1.0. So, hindi kasama ang magnitude 1.0 kaya nasa 12,714 ang total earthquakes natin dyan.
Wala naman sa month of December ngayon, hanggang sa kasalukuyang nire-report natin ito, yung total earthquakes natin, nasa total of 397 earthquakes na po. 377 dito is magnitude 2.0 at 18 sa magnitude 4.0 at nanatiling dalawa ang ating magnitude 5.0 pataas. And so far, wala naman tayong nai-record na mahigit sa magnitude 5.0 na pagyanig. Isa dito sa may bandang extreme Todo Luzon, sa may Ilocos Norte, magnitude 5.7, at isa dito sa magnitude 5.3 sa may Davao Occidental. Pero malalayo naman ito yung pagyanig dito sa may bandang Davao Occidental, itong magnitude 5.3 na ito. Ang mas malapit lang dito sa may bandang Ilocos Norte, sa may bandang Bangi, na mas naramdaman ng mga kababayan natin dyan sa Ilocos Norte. At so far, yun lamang ang total earthquakes natin, total of 397 earthquakes. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Sabado, December 14, 2022. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, December 14, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa ipapang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin na isama ngayong umaga sa ating report. At visit lamang sa ating website sa gustong malaman ang pinaka-real-time dynamic events mula sa aking weather station mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.